Maiinit na balita ngayong tanghali. Philippine National Police bine-verify na ang ulat hinggil sa umunoy pananakit ng KOJC members sa kanilang kasamahan para isisi sa mga pulis. Bahagi ng kalsada sa tapat ng KOJC compound sa Davao City hindi pa rin madaanan ng mga sasakyan. Ilang KOJC members nakapwesto pa rin. Trust at performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumaas. Ratings ni Vice President Sara Duterte bahagyang bumaba ayon sa survey ng Okta Research Group. Investigasyon ng Senado kaugnay sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators muling ipinagpatuloy ngayong araw. Sheila Guo humarap sa investigasyon. Daraga Albay Mayor Carlwin Baldo muling inaresto ng pulisya dahil sa kasong murder. At nanay at kapatid ng American diva na si Mariah Carey magkasabay na pumanaw sa parehong araw noong weekend. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, August 27, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Hinuli ng Philippine National Police ang ilang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nagsagawa ng prayer rally sa Davao City at nanlaban umano sa dispersal team ng PNP. Umapela naman ang KOJC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatigil na sa PNP ang kanilang ginagawang paghalughog sa loob ng kanilang compound. Ang detalye sa report ni Lalaine Moreno. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng PNP at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na nagsagawa ng prayer rally sa harapan ng compound ng Buhangin, Davao City kahapon. 18 miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na kasama sa mga nagrally sa Davao City ang pinusasan at hinuli ng Philippine National Police. Ito ay matapos manlaban umano sila sa dispersal team ng PNP. Ilang beses na nakiusap ang PNP sa mga rallyista na tigilan na ang pangaharang sa kalsada, lalo na at balik na ang pasok sa klase at trabaho ngayong araw. Pero patuloy pa rin ang KOJC sa kanilang prayer rally at iginiit na legal ang kanilang ginagawang pagtitipon dahil may hawak silang permit mula sa lokal na pamahalaan. Kaya pagpatak ng alas 3 ng hapon, sabay-sabay na sumugod ang Civil Disturbance Management Team papalapit sa mga rallyista. Nagkaroon ng batuhan ng mga upuan, may nagsaboy pa ng mababahong tubig at may nanlaban sa mga pulis. Ilan sa kanila ay pinadapa at pinusasan gamit ang cable ties. Ayon sa pulisya, maharap ang mga nahuli sa kasong obstruction of justice at direct assault to person in authority. Wala namang nasaktan sa panig ng mga pulis sa nangyaring dispersal. Unti-unti namang nagsialisa ng mga rallyista at giniba naman ng mga pulis ang itinayo nilang stage. Inimpound naman ng mga otoridad ang iniharang nila ng mga heavy equipment. Linggo pa ng gabi nang harangin ng mga rallyista ang kalsada sa harapan ng kanilang compound bilang protesta sa paggalugog ng mga pulis sa KOJC compound. Nagbarikada sila at naglagay pa ng mga sasakyan at heavy equipment kaya hindi madaanan ng mga sasakyan ang dalawang lane ng kalsada. Nagsagawa sila ng programa at nanawagan sa pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binatikos rin nila ang paggamit umano ng PNP ng matinding puwersa para hulihin ang kanilang lider. Samantala, nanawagan naman ang kampo ng KOJC kay Pangulong Marcos Jr. na ipatigil na ang operasyon ng mga pulis sa kanilang compound. Ayon sa abogado ng grupo na si Attorney Israelito Torion, labag sa batas ang operasyon dahil hindi umano kasama sa pagsisilbi ng arrest warrant ang pagkalugog sa lahat ng sulok ng compound. We are urging the President of the Republic of the Philippines to stop this. We are demanding from the Philippine National Police not to continue this
illegal operation. Sa isang panayam naman kahapon, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na batas ang dapat masunod at dapat pairalin ang legal na proseso sa kaso ni Kibuloy. Samantala nanawagan din ng KOJC sa mga pulis na huwag ituloy ang planong sirain ng umano'y bunker na sinasabing pinagtataguan ni Kibuloy sa loob ng JMC College Building. Nag-i-install sila ng bomba po doon kay para basabog daw at ma-destroy yung bunker daw na sabi nila. Nanawagan din sila kay Davao City Mayor Baste Duterte na magsagawa ng Emergency Local Peace and Order Council meeting at paalisin na ang mga pulis dahil may klase na sa JMC College ngayong araw. Plano naman ng KOJC na maghain ng temporary restraining order para magpatupad ng cease and desist order laban sa PNP. That the continued stay of the PNP is illegal under the law. So therefore, by way of countermeasures perhaps, the KOJC leadership has decided to do this in order also to convince the PNP to leave the area. So ang tawag po namin state of necessity measures po. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Binabalidate na ng Philippine National Police ang mga video na nakunan kung saan sinasaktan umano mismo ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang ilan sa kanilang mga kasamahan at saka isisisi sa mga pulis. Ayon kay PNP Public Information Chief Police Colonel Jean Fajardo, may isang lugar umano doon kung saan makikita na sinusugatan ng kapwa miyembro ang kanilang kasamahan para ipakita at isisi sa mga pulis ang kanilang tinamong injury. Meron tayong hawak na video ngayon na nagpapakita na meron na sila doon sa isang lugar doon na mismong mga miyembro ang nagsusugat doon sa kapwa nilang miyembro na para ipakita at isise sa mga kapulisan natin na galing yung injury nila sa ating mga kapulisan. We're just waiting na ma-authenticate po itong video na ito to show how desperate these people are para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin. Giit ng PNP, ang mga miyembro ng KOJC ang unang gumawa ng gulo, kung saan 7 pulis umano ang nasugatan. Dinodokumento lang po nating lahat at ipapakita natin yan in due time, pati po yung mga pulis natin na nasaktan. May putok po na ulo na pulis po natin, may basag ang nose bridge, marami pong galos, maraming sugat sa paa at sa kamay. Hindi po tayo ang nagsimula ng gulo. Nauna nang itinanggi ng kampo ng KOJC ang mga paratang ng PNP at iginiit na ang pulisya ang mararahas at nagsimula ng gulo sa kanilang compound. Tiniyak naman ng PNP na magsasampa sila ng panibagong kaso laban kay Apollo Kibuloy at mga miyembro nito. Nagpahayag ng pagkabahala ang alkalde ng Davao City na si Mayor Sebastian Baste Duterte dahil sa nagpapatuloy na pagtaas ng tensyon sa lungsod, partikular sa KOJC compound matapos ang girian sa pagitan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at ng Philippine National Police. Ayon sa alkalde, kinikilala naman niya ang pag-iimplementa ng warrant of arrest, pero hindi anya sinusunod ng PNP ang maayos at legal na paghahain nito dahil gumagamit sila ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan ng Davao. Sinabi pa niya na gustuhin man niyang makialam bilang alkalde ay hindi naman daw makikinig sa kanya ang mga pulis dahil sa PNP chief at commander-in-chief lamang susunod ang mga ito. Nanawagan din si Mayor Duterte sa mga KOJC members na gawin sa mapayapang paraan ang kanilang mga pagpoprotesta para na rin sa kanilang kaligtasan at seguridad ng buong lungsod. Sa huli, kinuwestiyon ng alkalde ang di-otorisadong pag-okupa ng mga pulis at pananatili ng mga ito sa KOJC compound na nakakaabala na umano sa mga motorista at sa publiko. Tiniyak ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benher Abalos na walang kinalaman ang palasyo ng Malacanang sa ginawang paglusob ng mga pulis
sa compound ng grupong Kingdom of Jesus Christ o KOJC ni Apollo Kibuloy sa Davao City. Ayon kay Abalos, purely police operations ang nangyayari at base sa intelligence report na natanggap ng Philippine National Police. Bilang kalihim ng DILG, sinabi ni Abalos na binibigyan niya ng autonomiya ang pulisya kung ano ang nakikita nilang marapat na gawin sa pagsuserve ng warrant of arrest kay Kibuloy at mga kapwa nito o akusado. Kasi ako naman, I give autonomy to the police. If they feel hindi ako dapat mangharang or what, kasi they know better than me. If they feel there is adequate intelligence report, so be it. If they feel they have to serve it now or tomorrow, what, so be it. No, ayoko maging obstructionist. So I give them that much leeway, and according to their compiled intelligence report, talagang nandoon nga talaga. Kinuligsan ng abogado ni Apollo Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio ang ginawang pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa religious leader. Dapat anya, hindi nananatili ang mga pulis sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC matapos na hindi makita sa loob si Kibuloy. Sa isyu naman kung hihikayatin na ba nito si Kibuloy na sumuko na para matapos na ang paghahanap ng pulis at harapin na lang nito ang kanyang mga kaso. Ayon kay Topacio, desisyon ito ni Kibuloy, lalo na ang paniwala umano ng kanyang kliyente ay hindi siya makakakuha ng patas na pagtrato at hustisya sa ilalim ng Marcos administration. Nananatiling sarado pa rin sa mga motorista ang bahagi ng National Highway sa tapat ng compound ng Kingdom of Jesus Christ na ni-raid ng mga pulis sa Davao City. Ito ay kahit na na-disperse na ang rally kahapon at naalis na ang mga barikada na itinayo ng mga miyembro ng KOJC sa kalsada. Mula sa Davao City, kumuha tayo ng update kay Lalaine Moreno live. Lalaine, bakit hindi pa rin binubuksan yung highway sa tapat ng KOJC compound at may mga pulis pa rin ba dyan? Meron pa rin mga pulis tayo nakikita dito sa harapan ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City. Ito ay kahit na wala ng mga rallyista, hindi kagaya kahapon. No? Ngayon kasi meron pa rin mga mangilan-ngilan na mga miyembro ng KOJC dito sa paligid at ayon sa pulisya ay posibleng mag-regroup ang mga ito at magsasagawa na naman uli ng rally. Kaya minabuti na ng mga otoridad na magbantay dito sa harapan ng KOJC compound. Hindi gaya ng mga nakalipas na araw, mas madali ngayong makadaan ng mga kababayan natin dito sa kahabaan ng Carlos P. Garcia Highway sa Buhangin area. Gayunman, maglalakad sila papunta sa kanilang destinasyon dahil hindi naman makakalusot ang mga sasakyan hanggang ngayon. Pagdating kasi sa exit point ng Davao International Airport, ay may harang pa rin sa kalsada dahil sa katabing KOJC compound na inahalugog pa rin ng mga pulis. Nasa 10 to 15 meters na bahagi ng highway ang isinara sa mga motorista, kabilang na riyan sa harapan ng JMC College at sa exit ng Davao Airport. Nagdulot ito ng abala sa mga negosyante at residente dahil walang makakadaan na sasakyan. Inanunsyo naman ng Jose Maria College Foundation Incorporated ng KOJC ang pansamantalang pag-shift sa online classes at trabaho mula August 27 hanggang 31 para na rin sa kanilang kaligtasan. Ang City Transport and Traffic Management Office naman ng Davao City naglabas rin ng alternate route para sa mga truck at bus na apektado ng pagsasara ng Carlos P. Garcia Highway. Batay sa inilabas na mapa, makikita ang kulay pink na linya na siyang dati nilang ruta dito sa Buhangin area. Pero dahil sarado ngayon ditong kalsada, pinadadaan muna sila sa may Kabantian, Bunawan Road at sa may Tibungko, Ilang at Panakan areas para makalabas at makapasok sa Davao City. Samantala, naglabas naman na payag si Davao City Mayor Baste Duterte hinggil sa kasalukuyang sitwasyon sa KOJC compound. Pinuna ni Mayor Baste ang umano'y labis na puwersa na ginagamit ng pulisya laban sa mga miyembro ng KOJC. Gayunman, sinabi nitong nire-respeto nila ang operasyon ng PNP at hindi sila maaaring makialam dahil sumusunod lamang ang mga pulis sa kanilang PNP chief at sa Commander-in-Chief. Samantala sa update naman sa sitwasyon sa loob ng KOJC compound,
Sinabi ng abogado ng grupo na si Attorney Israelito Torion na nagsisimula na ang mga pulis sa pagbubungkal sa ground na hinihinalang entrance ng tunnel na pinagtataguan ni Kibuloy. Una nang sinabi ng PNP na may na-detect na sila na sign of life ang kanilang radar sa isang umano'y underground bunker, kaya doon nakafocus ang kanilang operasyon. Humingi naman ng paumanhin si Atty. Torion sa mga miyembro ng media na nakararanas umano ng harassment mula sa KOJC members sa gitna ng mainit na sitwasyon sa kanilang compound. Yung mga ating balita mula ito sa Davao City, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Hinikayat ng Department of Justice o DOJ at ng Interagency Council Against Trafficking ang mga biktima umano ng human trafficking ng grupo ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy na lumantad at makipagtulungan sa kanila. Ang pahayag ng ayakat ay kasunod na rin ng pagkakaligtas ng mga pulis sa dalawa umanong biktima ng human trafficking ng KOJC. Inihikayat din ng ayakat ang mga law enforcement agency na magpatuloy sa paghahanap ng mga posible pang biktima ng human trafficking. Nanawagan din ito sa mga miyembro ng KOJC na makipagtulungan sa pagpapatupad ng warrant of arrest laban kay Kibuloy at pag-rescue sa ibang maaaring biktima rin. Sa iba pang balita, tumaas ang trust and performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang bumaba naman ang rating ni Vice President Sara Duterte batay sa pinakahuling resulta ng Okta Research Survey. Base sa resulta ng pinakabagong tugon ng Masa Survey, 71% ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa Pangulo. 2% itong mas mataas kumpara noong unang quarter ng taon. Bumaba naman ang bahagya ang trust rating ni Vice President Sara Duterte sa 65% mula sa nakaraang 68%. Samantala, 24% naman ng mga Pilipino ang undecided. Isinagawa ang survey ng Okta Research mula noong June 30 hanggang July 5 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents. Nagpaalala ang Commission on Elections na hanggang August 31 na lamang ang huling araw ng kanilang Register Anywhere program para sa 2025 midterm elections. Ayon sa COMELEC, mayroon na lamang hanggang sa Sabado ang mga aplikante na magpa-voter registration sa mga satellite registration sites. Bukod sa registration, pwede rin dito magpa-reactivate ang mga deactivated voters, gayon din ang mga overseas voters na dito boboto sa Pilipinas sa darating na eleksyon. Bukas ang Registration Anywhere program hanggang sa Sabado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Inumpisahan na ng Commission on Elections ang paglilinis sa listahan ng mga botante para sa 2025 midterm election. Sa datos na inilabas ng poll body, umabot sa 693,558 registered voters ang inalis na ng COMELEC sa listahan ng mga makakaboto sa eleksyon sa susunod na taon. Sa bilang na ito, 249,343 ang kinansila na ang rehistro matapos makumpirma sa local civil registrar na patay na ang mga ito. 220,644 naman ang nagpalipat na ng ibang munisipalidad o lungsod. Mayroon ding 179,141 ang may dobleng registration ayon na rin sa Automated Fingerprint Identification System o AFIS ng COMELEC. Samantala, 42,236 ang sa ibang bansa na boboto at 2,194 ang may dalawang entry sa listahan ng mga botante. Isang linggo matapos makumpirma ang unang kaso ng Mpox sa bansa ngayong taon, muling nakapagtala ng bagong kaso ang Department of Health. Dahil dito, umabot na sa 12 ang kaso ng Mpox ang naitala sa Pilipinas simula pa noong 2022. At para sa iba pang detalye, narito ang report ni Jed Neresina.
Kinumpirma ng Department of Health ang 2 bagong kaso ng MPOX sa bansa kahapon, August 26. Ang nasang 2 bagong kaso ay natukoy sa Metro Manila, ayaw itong MPX-V Clade 2 na siyang mas mild din ng nasabing virus. Mula July 2022 hanggang sa kasalukuyan, umabot na sa 12 ang kaso ng MPOX ang naitala sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health, 9 sa mga naitalang kaso ng MPOX ay gumaling na mula noong taong 2023 at 3 ngayon ang aktibong kaso o binabantayan pa ng ahensya. Ang ika-11 kaso na naitala ay isang 37 taong gulang na lalaki mula sa NCR na nakaranas ng mga sintomas simula noong August 2024. Sa kasalukuyan, ang nasabing pasyente ay nananatili pa rin sa pampublikong ospital. Samantala, ang ika-12 kaso naman ng MPOX sa bansa ay isang 32 taong gulang na lalaki mula rin sa NCR na nakaranas ng mga sintomas na nagsimula naman noong August 14, 2024. Ngayon siya ay nasa bahay matapos din kumonsulta sa isang ospital ng DOH, kung saan kinuhanan siya ng skin sample noong August 23 at pinayuhan ding mag-home isolation muna. Kaugnay nito, muling nagpaalala ang Department of Health sa kahalagahan ng paghuhugas ng mga kamay at pagpapanatili ng kalinisan sa katawan upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng nasabing virus. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasilip sa pagdinig ngayon ng House Committee on Appropriations sa panukalang pondo ng Civil Service Commission o CSC ang job vacancies sa pamahalaan. Ayon kay CSC Chairperson Carlo Nograles, nasa mahigit 200,000 ang bilang ng bakanteng posisyon sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz, live. Rosalie, ano-ano ang dahilan bakit ang laki ng bilang ng job vacancy sa pamahalaan? Ella, pangunahing binanggit ng Civil Service Commission o CSC sa dahilan ng pagkakaroon ng unfilled position sa pamahalaan, yung mataas na qualification requirements. Ginawa nito ang pahayag ng masilip sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang pondo ng CSC para sa taong 2025. Ayon kay Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles, nasa 203,079 ang vacant position sa gobyerno. Kabilang din sa hamon yung mabagal na paglalathala sa job vacancies ng Human Resource Departments ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan. Ayon naman kay Nograles, makikipagpulong ang CSC kasama ang Department of Budget and Management sa National Economic and Development Authority o NEDA Board upang ilatag yung panukala nilang pagkakaroon ng isang digital platform na popondohan ng World Bank kung saan magkakaroon ng real-time information sa job vacancies at payroll system ng pamahalaan. Oras na maisakatuparan ito, mabilis na ma-update ang impormasyon tungkol sa mga bakanting posisyon sa gobyerno. Makikipagtulungan din ng CSC sa University of the Philippines National College of Public Administration and Governance para sa isang pag-aaral kung bakit maraming job orders at maraming contract of service o COS sa pamahalaan. May panukala rin i-adjust ang qualification requirements. Sa kasalukuyan, nasa 1.85 million ang career civil service servants, samantalang 193,000 naman ang non-career. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Muling ipinagpaliban ng Department of Transportation ang implementasyon ng bagong guidelines sa mga toll expressways kung saan papatawan na ng multa ang mga walang radio frequency ID. Gayun din ang mga motorista na may insufficient balance sa kanilang RFID. Imbis na sa August 31, iniurong ng DOTR ang pagpapatupad nito sa October 1. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, bakit iniurong ng DOTR yung implementasyon ng bagong guidelines sa tollways? Aga, ayon nga sa Department of Transportation o DOTR, bibigyan pa nila ng panahon ang mga operator ng expressways
para maisaayos ang operasyon ng mga tollways. Gayon din ang pagsasagawa ng intensified na information drive sa mga motorista upang makasunod sa magiging bagong guidelines. Inanunsyo nga ng Department of Transportation o DOTR na iuurong ang implementasyon ng bagong guidelines sa mga expressway sa October 1. Sa naunang anunsyo ng ahensya, dapat ay sa susunod na linggo na, August 31, ang implementasyon nito. Ito yung Joint Memorandum Circular 2024-001. Nakasaad dito na papatawan ng multa ang mga motorista na dadaan sa mga toll plaza na walang radio frequency identification o RFID. Gayon din kung insufficient ang balance ng kanilang mga electronic toll collection account o ETC. Noong 2021 nang ipatupad ang cashless transaction sa mga expressways kung saan isang lane lang ang pwedeng magbayad ng cash. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, ang bagong patakaran sa expressway ay inaasahang magpapabilis ng daloy ng mga sasakyan dahil sa cashless transaction. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Muling ipinagpatuloy ngayong araw ng Senado ang investigasyon kaugnay sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Umarap ngayon sa pagdinig ang kapatid ni dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na si Sheila Guo matapos na mahuli ng mga otoridad sa Indonesia. Mula sa Senado, alamin natin ang latest kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na yung mga napag-usapan dyan sa investigasyon at nagbigay na ba ng kanyang pahayag si Sheila Guo? Agad kinumpirma na ni Sheila Guo na kasama niya itong kanyang mga kapatid, partikular na nga itong si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at Wesley Guo na lumabas ng bansa mula sa Pilipinas papunta sa Malaysia. Sa pahayag na ni Sheila Guo sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga issue na kinasasangkutan ni Alice Guo, umalis ang mga ito ng bansa, sakay ang iba't ibang uri ng bangka. Mulaan niya sa bahay sa farm nito sa Tarlac ay kasama niya sina Alice at Wesley Guo. Sinundo sila ng isang van at bumiyahe ng ilang oras na sa taya ng ilang senador ay maaaring 4 hanggang 5 oras ang biyahe. Pagkatapos nito ay sumakay sila sa maliit na bangka na kasya lang anya ang nasa 10 tao. Matapos ito ay lumipat sila sa mas malaking bangka na posibleng fishing boat dahil nakitaan ito ng fishing net. Dagdag pa ni Sheila, muli silang lumipat sila Alice at Wesley Guo. Kasama siya sa isa pang bangka na anya ay kulay green o blue hanggang sila ay makarating sa Malaysia. Question naman ng senador ang mga tinawag na backdoor. Pangunahin na rito yung mga seaport kung saan maaring gamitin upang makalabas ng bansa. Sinabi naman ng kinatawan ng Philippine Coast Guard na ang mga posibleng ruta sa backdoor ay sa Zamboanga hanggang sa Zulu. Paliwanag ng PCG, patuloy silang nagre-recruit ng mas maraming tauhan para sa pagpapatupad ng control sa mga naturang lugar. Aga patuloy na kinikwestiyon ng mga senador sina Sheila Guo at mga opisyal ng mga law enforcement agencies kaugnay nga ng mga posibleng paraan ng pagtakas ni Alice Guo at mga kasamahan nito. Nagsagawa rin ng public request ang Senado sa House of Representatives na payagan na dumalo si Cassandra Leong dito nga sa isinasagawang Senate Committee hearing kaugnay sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Itinuturing ng House Quadruple Committee na mahalaga si Cassandra Leong sa isinasagawa nitong investigasyon kaugnay ng illegal Philippine Offshore Gaming Operations o POGOs. Nakatakda itong iharap sa ikatlong pagdinig ng 4 House panels bukas, araw ng Miyerkules. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz.
12:57 PM ng Lunes, August 26, nang dalhin ng National Bureau of Investigation o NBI ang negosyanteng si Cassandra Leong sa House of Representatives. Si Ong ay isa umano sa incorporator ng ni-raid na illegal Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Porac, Pampanga. Noong August 22 nang ipag-utos ng Kamara ang pagkuha ng kustodiya at pag-detain kay Ong matapos ma-cite in contempt ng House Quadruple Committee o Quadcom dahil sa paulit-ulit na hindi pagdalo sa mga pagdinig. Binuo ang Quadcom upang pag-isahin ng hearings ng 4 na House panels na nag-iimbestiga sa posibleng ugnayan ng illegal POGOs, illegal drug trade at extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng Duterte administration. Ayon kay House Committee on Dangerous Drugs Chairperson, Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, mahalaga si Ong sa isinasagawang investigasyon ng Quadcom. Haharap si Ong sa ikatlong pagdinig ng 4 House panels sa August 28, Miyerkules. Una, yung second question, mahalaga si Cassandra Leong because she is our only link doon sa Lucky South 99 at saka doon sa ibang illegal POGO hubs that was raided by PAOK, no? Malaki ang participation niya because she appears to be the liaison between these two illegal POGOs and PAGCOR, no? Sa pagdinig, imbitado rin ulit si dating presidential spokesperson Harry Roque. Inirepresenta ni Attorney Roque si Ong sa isang estafa case. Subalit itinatanggi nitong tumayo siyang abogado ng ni-raid na Lucky South 99. Palagay ko, being a lawyer, he knows that Cassandra Ong is not only the president of Whirlwind Company, which is a real estate company, but the president of Lucky South 99. Which is actually the owner of the POGO Hub. Palagay ko, alam din niya na the Whirlwind Company, which is supposed to be a real estate company, bumibili ng property para makapagpalagay ng POGO. Target din ng Quadcom na matukoy kung sino ang malaking personalidad sa likod ni Ong. You have to remember that Cassandra Leong is only 24 years old. And being so young and wala pang halos experience sa pagpapatakbo ng isang malaking negosyo. And having said that humahawak siya ng malalaking pera, imposibleng siya lamang. We wanted to find out who are the people behind her. Naharap sa mga kasong obstruction of justice at harboring a fugitive si Ong. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ng National Bureau of Investigation o NBI na arbitrary o illegal ang ginawa nilang pagdetine sa negosyanteng si Cassandra Leong. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, sumunod sila sa tamang proseso. Ito ang reaksyon ng NBI sa pahayag ng abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio na nagsabing illegal detention umano ang ginawa sa kanyang kliyente. Walang arbitrary detention dito. Remember, ang arbitrary detention nagraran lamang pagka may office hour. Holiday tayo magmula pa ng Biyernes eh. Buti nga kahit na holiday ngayon, nagtatrabaho kami. Ayon kay Attorney Topacio, walang kaso sa korte si Ong, kaya't walang dahilan para arestuhin ito at ikulong ng NBI. Ang legislative warrant aniya ng Kamara laban sa kanyang kliyente ay ang Sergeant at Arms at ang Philippine National Police ang magpapatupad at hindi ang NBI. Ang nangyari po rito, pagdating sa airport, dinala sa BI, kinuha ng NBI. Anong legal basis ng NBI para arestuhin si Cassie Leong? Wala. Bakit wala? Dahil walang kaso si Cassie Leong na nakafile sa court. Mariing itinanggi ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na sinadyang itago ng ahensya ang impormasyon na nakalabas na ng bansa si dismissed Mayor Alice Guo. Ayon kay Sandoval, noong nakaraang linggo lamang din nila nakuha ang intel tungkol sa pagtakas ni Guo at gusto sana nilang i-verify muna ang impormasyon bago ito isa publiko.
Ito ay matapos ang naging pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian na posibleng may naging sabwatan sa mga government agencies dahil wala anyang nagsabi sa mga ito tungkol sa pagtakas ni Guo. There was no intent po to hide the information. Actually, natanggap lang po natin yung information na yon nung nakaraang linggo, the week before last week. Very conflicting po yung mga information na tanggap ng ating ahensya. Kaya minarapat po muna ng ating liderato from other reliable sources itong mga impormasyon na ito. But lumabas nga po itong information na to, kinalunisan na kaagad. So ito po ay inilabas na rin ng ating management upang habang umaandar po yung investigation. Inarangan na naman ng mga barko ng China ang dalawang Philippine Coast Guard vessel na maghahatid sana ng supply sa BRP Teresa Magbanua na nagbabantay sa Sabina Shoal. Ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale. Muling nakaranas ng panghaharas ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard kahapon. Nagsagawa ng humanitarian mission ng BRP Cape Engaño at BRP Cabra kahapon patungong Sabina Shoal para maghatid ng supply sa BRP Teresa Magbanua. Subalit nasa 40 barko ng China ang idineploy para harangan ang misyon. Kabilang ang 6 na CCG vessel at 3 warship vessel ng People's Liberation Army Navy. Ang 31 maritime militia vessel nakaantabay naman sa Sabina Shoal. Dahil dito, bigo na maihatid ng ligtas ang supply. Nitong nakaraang araw ng linggo lamang ay kinuyog ng Chinese vessels ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na papalapit sa Sabina Shoal para magsagawa ng humanitarian mission. Ilang beses binangga ang BFAR vessel at sunod-sunod na binugahan ng tubig. Dahil lahat ng maritime forces na nandoon, except the PLA Navy vessel, ay nagtulong-tulong para harasin ang barko natin. No? Kaya nung sinabi ko, there are like 5 China Coast Guard, even the Chinese Maritime Militia, participated in doing the dangerous maneuver na to the point of nearly colliding with the BFAR vessel. Makikita rin sa video ang barko ng Chinese Coast Guard na may inilagay sa unahang bahagi ng vessel na siya namang direktang pinangbangga sa BRP Datu Sanday. Nasira ang communication at navigational equipment ng barko at nagkaroon ng engine failure kaya hindi na natuloy ang humanitarian mission nito sa mga mangingisda. Well, hindi naman siya angkla, no? Meron siya talagang device na nilagay dun sa unahan na intended siguro nga for ramming, for whatever barko na mababangga nila, it would have a much more significant damage. Ayon sa PCG, overacting ang China kaya hinaharas ang mga barko ng Pilipinas na nagtatangkang lumapit sa Sabina o Escoda Shoal. Again, they are just a victim of their own paranoia, no? Dahil niisip nga nila na akala yata nila ang barko natin na Teresa Magbanua will be just like another BRP Sierra Madre in Ayungin. Sa post ni Commodore J. Tariela sa social media platform X, sinabi nito na imahinasyon lamang ang batayan ng China sa pag-angkin sa Sabina Shoal o tinatawag nilang Jianbinjiao na malinaw na mga nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang tanging dahilan aniya kaya gusto ng China na umalis ang puwersa ng Pilipinas sa Sabina Shoal ay ang pagsasagawa nila ng ilegal na aktibidad roon na nakakasira sa kalikasan. We can only assume na ang objective ng China dito is ma-prevent ang BFAR vessel from getting near the Escoda Shoal. Dahil naniniwala nga sila na ang intensyon ng deployment natin ng Teresa Magbanua ay mas tumagal, magkaroon na tayong temporary forward base dito sa Escoda. So their intention is to make sure na hindi tayo magiging successful dito. Kinundi na naman ng international community ang panibagong pandadahas ng China laban sa puwersa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga nagpahayag ang United States of America, Japan at European Union. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakababahala at question sa commitment ng China na pababain ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo ang mga sunod-sunod at mapanganib na aksyon ng Chinese Maritime Forces laban sa Pilipinas.
Kinondena ng National Maritime Council o NMC ang paulit-ulit na agresibo, hindi profesional at iligal na mga aksyon ng China laban sa mga Philippine vessel at aircraft nitong nakalipas na linggo. Dagdag pa nito, nagpapakita ng paglabag sa UNCLOS at sa 2016 South China Sea Arbitral Award ang paulit-ulit na aksyon ng bansang China. Nanindigan ang NMC na hindi ito kailanman titigil sa pagprotekta sa karapatan ng bansa at patuloy na ipagtatanggol ang soberanya ng Pilipinas. Nanawagan din ang gobyerno sa Beijing na bumalik sa makabuluhang dialogo upang lutasin ang mga issue sa West Philippine Sea. Muling inaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group si Daraga Mayor Carl Win Baldo. Si Mayor Baldo ay may warrant of arrest sa kasong 2 counts of murder na inisyu ng Manila Regional Trial Court. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, ano yung detalye nitong muling pagkakaaresto kay Mayor Baldo? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Kinumpirma nga ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director, Police Major General Leo Francisco, na hawak na nila si Daraga Mayor Carl Win Baldo. Ito'y matapos na maaresto ng kanilang mga tauhan sa Kamalig Albay kanina madaling araw. Si Mayor Baldo ay may standing warrant of arrest sa kasong 2 counts of murder sa pagpaslang kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batucabe at police escort nito na si dating SPO2 Orlando Diaz noong December 2018. Sinabi ni Major General Francisco na hinuli si Mayor Baldo matapos na ibasura ng korte ang apela nitong kaugnay sa kaso. Si Baldo ay unang naaresto noong 2019 subalit nakapagpiyansa ito. Si Mayor Baldo ay naasahang dadalhin sa Maynila upang ibalik sa korte ang warrant of arrest na inisyu ng Manila Regional Trial Court. Bukod kay Baldo, mayroon pa itong 5 co-accused na kaso na pawang nakakulong na, habang isa naman ang nakalalaya na siya nagsilbing state witness. Tiniyak din ni General Francisco na maayos na naisilbi ang warrant of arrest at nakasuot ng body-worn camera ang mga tauhan ng CIDG. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nagpahayag ng agam-agam si Donald Trump sa pakikilahok nito sa isang televised debate laban kay US Vice President Kamala Harris sa September 10. Nagbabala ang dating Pangulo at Republican nominee na hindi lalahok sa debate. Hindi kasi magkasundo ang Trump at Harris campaigns kung imumute ba ang isa sa microphones habang nagsasalita ang isa. Ayon sa Harris campaign, gusto nilang naka-live ang parehong debate microphones sa full broadcast. Taliwas ito sa gusto ng Trump campaign at kinwestiyon din ng dating presidente ang impartiality ng network. Gumuho ang isang dam sa Eastern Sudan dahilan upang rumagasa ang tubig sa mga kalapit na nayon. 4 na tao ang naiulat ng nasawi, subalit ilang dosena pa ang nawawala. Umabaw ang Arbat Dam bunsod ng malakas na pag-ulan araw ng Linggo, August 25. Tinatayang nasa 50,000 tao naman ang apektado ng mga pagbaha. Bukod sa kalamidad, ilang buwan na ring lugmok ang Sudan bunsod ng civil war. امبارح حوالي الساعة 3 السد اتكسر وجسر ثقيل وأخذ روالي وغرب 40 نفر شخصي. السيل شال وطلعنا جثث في ناس هيين والحمد لله الناس كلهم أكثريتهم هيين. الوالي امبارح جانب الصباح جاء وفي ناس في المنطقة أنا المنطقتي دي منطقة تتابو دي اتصلنا له تلفون قالوا شال البيوت وشالوا أي حاجة. Ipinahayag ng American singer na si Mariah Carey na parehong pumanaw nitong weekend ang kanyang inang si Patricia at kapatid na babaeng si Allison. Anya, maswerte siya at nakasama pa ang ina sa nakalipas na linggo bago ang pagpanaw nito. Humiling naman siya ng privacy kaugnay ng pangyayari. Wala ring detalyeng inilabas tungkol sa dahilan ng pagpanaw ng ina at kapatid ng mga awit.
Itinuturing na isa sa pinakamatagumpay na singer sa mundo si Carey. Tinapos na ng Senate Sentinels ang winning streak ng AFP Cavaliers at hinawakan na ang solong liderato sa standings ng UNTV Cup Executive Face-Off. Nagtapos na rin sa ikatlo ang losing streak ng Judiciary Magis matapos magwagi naman kontra sa SSS Kabalikat Pension Boosters. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadis. It's a battle of the undefeated. Before the game starts, nagtuos ang top 2 teams sa standings, ang AFP Cavaliers at Senate Sentinels. First quarter, kapwa ayaw magpaungo sa isa't isa ng koponan ng mga sundalo at senado, tied at 15 points. Second frame, uminit ang pulso ni Senator Christopher Bongo off the bench, shooting 2 out of 3 beyond the arc. 10 points para kay SBG sa quarter na ito. Habang kumayod ng 11 points si Romel Evaristo para ilista ng Senate ang 23 points kontra sa 12 points lamang ng AFP. Kaya naman lumobo sa 11 points ang lamang ng Senado, 38-27. Third kanto, bounce back ang AFP with Captain Paul Yamamoto scoring 12 points at nalimitahan lamang sa 14 points ang Sentinels. Kaya naman natapyas na sa 6 na puntos ang hinahabol ng AFP, 52-46. Last quarter, take-over mode si Ray Malaga sa Senado matapos ibaba ng AFP sa 4 points ang lamang nila after a minute and a half. Kaya naman balik sa 6 points ang abante ng Sentinels. Umakyat pa ito sa 10 points under 5-minute mark, courtesy ng magkasunod na basket ni Senator Bongo at Romel Evaristo, 64-54. Pinilit maghabol ang AFP pero hindi nila mapigilan ang pag-atake ng Sentinels sa paint area hanggang sa naubusan na ng oras ang Cavaliers. 72-64, panalo ang Senate Sentinels. Nahirapan ng AFP na pigilan ng pagratrat ni Romel Evaristo na kumabada ng double-double figures, 21 points, 12 boards at 2 blocks. Siyempre yung pressure, nandun yun eh. Baga ang AFP hindi naman sabihin madaling kalaban. Diba contender yan last year. Sila rin yung magbibigat na kalaban ng Senate. Ako ngayon, iba first time ko ngayon. Lahat naman yung kaya kong gawin, binibigay ko sa team. Saka yung kung yung binibigay ni coach, ginagawa ko. Dahil sa panalo, tanging ang Senate Sentinels na lamang ang undefeated na may 5 panalo, habang nakalasap naman ang unang pagkatalo ang AFP na may 4-1 win-loss record. Ang mahalaga dyan is yung manalo ka ng manalo kasi alam naman natin yung 1 and 2 is tries to beat. Hindi namin masustain hanggang dulo. Okay, so kailangan pa rin namin practice yung shooting, yung play namin. Kasi yung iba kasi hindi nila alam kung saan sila tatakbo sa depensa. Samantala, naka-bounce back na ang Judiciary Magis matapos ang kanilang third losing streak. Nagwagi ang Magis kontra sa SSS Kabalikat Pension Boosters sa ball game with a final score na 62-56. Tumikada ng 20 points, 7 rebounds at 2 steals si Joey Yabut. Habang nag-ambag naman ng much-needed 12 points si Judge Wendell Ramitere na bumiyahi pa mula sa San Fernando, La Union para ilista ng Magis ang kanilang ikalawang panalo sa liga. Ang sabi lang ng coaches, kailangan magsipag kami kasi do or die namin to. Kung matatalo pa kami dito, sa tingin namin laglag na. Kaya sinipagan lang namin, yung depensa, gawin lang tinuro ng mga coaches. Of course, I will be here for the love of the game. Kapwa hawak ngayon ng Judiciary at SSS ang 2-3 win-loss record. Napakahalaga ng game kasi pag natalo, medyo babaon na kami. So, salamat sa Diyos, nanalo kami ngayon. So, may chance pa kaming umangat
last practice namin, in-adjust namin yung opensa namin eh. So dahil wala si Justice Maidas, so in-adjust namin para mapadali yung rotation ng bola. Malaking factor dito yung kailangan namin mag-ensayo. Kasi ngayon pa lang sila ulit nagsisimula mag-ensayo. Yung dalawang in-ensayo namin, nagkakaroon sila ng hangin. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Problema sa tuloy-tuloy na supply ng kuryente ang isa sa matagal nang idinadaing ng mga residente sa Barangay Banokbok sa Calaguas Island, Camarines Norte. Dahil kasi sa sobrang dilim na nararanasan sa isla tuwing hating gabi, apektado ang kabuhayan ng mga naninirahan dito. Ito naman ang tinugunan ng members Church of God International katuwang ang Philippine National Police sa probinsya. Narito ang report ni Brian Baldaraje. Ang Barangay Banokbok ay kabilang sa Calaguas Group of Islands sa Camarines Norte. Halos nakaharap na ang isla sa Pacific Ocean, kaya naman bago marating ito, kinakailangan maglakbay sa dagat ng halos 2 oras. Ang supply ng kuryente dito ay mula alas 8 ng umaga at nagtatapos tuwing alas 12 ng gabi lamang. Kaya naman pagpatak ng hating gabi, nababalot na ng kadiliman ng buong isla. Kaya mahirap pag madilim. Lalo na kung gabi na rin kami nauwi. Mahirap po. Lalo na po pag madilim kasi pag pauwi na po ang mga estudyante, nakakatakot po talaga kasi minsan po talaga nauwi po kami, madilim na po talaga. Pag nalakad po kami dyan, madilim. Minsan po, yung cellphone, lobat na din po. Dahil sa kadiliman ng lugar, apektado ang pamumuhay ng mga residente rito. Aminado ang mga namumuno sa lugar na mahirap solusyonan ang ganitong problema. Sa part po ng fund ng barangay, hindi ganun magagawa namin yung maging as soon as possible gawa po na pag-government, marami pong procedure. Sa totoo lang po, yung pag kami po ang nagpa-implement ng project, hindi naman po ganun kadali. At saka alam po namin na big amount itong project na to. Alam naman po natin na pag nagkaroon po ng krimen dito, ay napakalayo ang aming babaybayin sa dagat. Almost 2 hours ang biyahe po papunta rito. Sabi ko nga, ang PNP alam naman po natin na marami pong naiisip na proyekto para sa ma-maintain ang peace and order. Pero with regards po sa resources, alam din po natin na kulang po ang resources ng PNP. Unang-una po, nagpapasalamat ako kay Brother Daniel Rason sa dinami-dami ng mga nag-request po. Nung last na pagpunta niya po rito sa Camarines Norte, ay isa po ko sa pinalad na mapagbigyan po ng ganitong proyekto. Napakahirap po na isakatuparan po ito kung wala po talagang katuwang ang PNP. Sa mga members po, na halos nandyan rin po nakatutok from the start po hanggang matapos, hanggang po ngayong gabi na okasyon na ito. Maraming salamat po dahil talaga po yung unity bilang po may samahan kayo, bilang sa isang simbahan po na nandyan lang kayo, na hindi po naging balakid na although from other religion po ang tao dito, niyakap niyo po ang Barangay Banokbok. At dahil MCGI cares, hindi lamang problema sa madidilim na lugar ang tinugunan ng MCGI. Isang medical mission ang isinagawa ng grupo sa isla upang bigyan tugon din ang pangangailangan sa serbisyo medikal ng mga residente sa Calaguas Island. Iba't ibang mga serbisyo medikal ang isinagawa ng MCGI sa isla, gaya ng free medical check-up for adult, pediatric consultation, free dental services at free legal consultation.
May libreng check-up din sa mata na may kasama pang libreng salamin. Malaking bagay po dito sa aming barangay Banokbok itong nangyari pong itong ganap. At siyempre marami pong check up, saka nabigyan po ng mga gamot. Mga tao po ay masaya dahil po sa tulong po ng ganitong medical mission. Sana po ay bigyan natin ng halaga, malasakit ang kanilang binigay sa ating biyaya. Kung hindi dahil sa kanila, wala tayo nitong proyekto na ito. Sana po ay maging ma-inspire tayo sa kanila sa tulong ng MCGI Cares, ng Camarines Norte Police Provincial Office, ng UNTV Public Service. Sila po ang author ng lahat kaya po nakarating sa ating barangay ito. Bukod sa medical mission, isang feeding activity din ang isinagawa ng MCGI kung saan libreng nakakain ng almusal at pananghalian ang mahigit 1,000 residente ng barangay Banokbok. Kaugnay nito, kasama din na benepisyohan ng programa ang iba pang barangay sa Calaguas Island. Ito'y matapos mamahagi ang MCGI ng mga family food packs sa mahigit 200 indigent families mula sa barangay ng Pinagtigasan, Mangkawayan at Banokbok. Hindi lamang po Kap, itong barangay na to ang nabibigyan ng tulong ng MCGI. Sa katotohanan ay marami pa pong mga naibigay na tulong ang MCGI dito po sa bawat bayan ng Camarines Norte. Napakaswerte po ng barangay na ito sapagkat isa po ito sa napagbigyan ng pamunuan ng MCGI kay Kuya Daniel Rason. Alam ko, mapapakinggan mo to. Sana makita po muli tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat sa ating Panginoon Diyos. Aabot sa mahigit 3,000 mga residente mula sa 3 barangay ng Calaguas Group of Island ang napaglingkuran ng isinagawang MCGI Medical Mission. Ang aming laging nasa na magawa ay ang makagawa kami ng mabuti sa kapakanan ng kapwa-tao, sapagkat yan po ang dahilan ng ating pagkakalalang bilang tao. Sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 10, sinabi po ni San Pablo na tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Obligado kami bilang sumusunod sa kalooban ng Diyos na kami makagawa ng mabuti ayon sa pangangailangang inilalapit po sa amin at sa abot ng aming magagawa. Ang sabi po doon sa 5 at 16 ng aklat ni San Mateo, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Yung mabuting gawa na gusto mong maramdaman ng kapwa dahil kailangan nila, dahil mahal mo sila, may count sa Diyos yun. Pagka nilang nakita, luluwalhatiin nila ang Ama na nasa langit. Kaya idinidiin ko po, wag po kami ang papasalamatan nyo. Ang pasalamatan natin ay ang Diyos na nasa langit. Brian Baldaraje, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 20, versikulo 7, na nagsasabi, ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.